Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, ito is po. Purihin ang Panginoon. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong theology class. At sasagutin po natin yung ikapitong katanungan patungkol po sa ating pong pag-aaral patungkol sa Pueblo life. Life that we've always wanted, a life with God in Christ. So, pangpito na po ang katanungan ito. Last question na tinalakay natin patungkol po sa kung sino ang author ng kasalanan. Who is the author of sin and who is the enemy of God. Tinalakay natin during our Lord's Supper. So, bigyan lang ulit natin ng konting recap para po pagdugtong-dugtong natin ang ating pong teolohiya. Napaka-importante po na naiintindihan natin ang ating pong theology para hindi po tayo naililigaw ng kaaway. So, ang unang katanungan po, what is the meaning of life? Ano ang kahulugan ng buhay? A life with God in Christ. Yan lamang po ang klase ng buhay na makakarating po sa buhay na walang hanggan. Walang pong ibang klase ng buhay maliban sa buhay kasama ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And then who is Christ? Sino si Kristo? Sino po ang Panginoong Jesucristo? Ayon sa ating pag-aaral sa John chapter 1, He is the author and giver of life. Yung pinag-uusapan natin, full life or abundant life, ang may akda po noon at nagbibigay noon ay ang ating Panginoong Jesucristo. And then ano yung kasagutan sa question number 3? Who am I? Sino ako? Sino ka, kapatid? You are created in the image of God. Created in the image of God. And then sa pamamagitan ni Adan, tayo ay napahiwalay sa Diyos. And then, niredeem tayo ng ating Panginoon at ginagawa kawangis ng ating Panginoon Jesucristo. So, created in the image of God, depraved, and then conformed. Nung tayo niligtas, we are being conformed in the image of Jesus Christ. And then, question number 4, what is sin? Ano ang kasalanan? Yeah, disobedience sa will o kalooban ng Diyos. Meaning, merong target o kalooban ng Diyos. If we miss that mark, if we miss the mark of holiness and righteousness according to the will of God, we are sinning. Okay? Kapag nagdi-disobey tayo at hindi natin natutubo yung kalooban ng Diyos, ang tawag po doon ay kasalanan. And then, question number 5, what is death? Ano ang kamatayan? Ano ang kamatayan, mga kapatid? It is the consequence of missing the mark or consequence ng pagkakasala ng tao ay kamatayan. Hindi siya original na nilikha ng Diyos o galing sa original plan of God. Ang kamatayan ay resulta ng pagkakasala ng tao. Okay? Wala namang dapat na kamatayan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay pangwalang hanggan. Nagkaroon lang ng kabulukan dahil sa kasalanan. And then yung number 6, who is the author of sin? Who is the enemy of God? Tinalakay natin lastly, Lucifer. Sino si Lucifer? Yung tinalakay natin last time. Sino si Lucifer?
Ano siya dati? Angel. Ang tawag sa kanya, angel of light. Yan, pwede po kayong parang masyadong malakas, masyadong malakas ang feedback. Yan. So, yan. Pwede po kayong magtanong habang tayo ay nag-aaral, because this is theology class. Para po kung hindi nyo masyadong naiintindihan, pwede nyo itaas ang kamay nyo. Magtanong po tayo. So, Lucifer is an angel, dating anghel ng Diyos na tinaguriang angel of light. Okay? Hindi po si Lucifer ang pinoproject ng mga pelikula o ng Hollywood na nakakapa na itim na merong mapupulang nanlilisik na mata at may mahabang pangil at may dalawang mahabang tawag doon? Sungay. Hindi po yun si Lucifer. Yan po ay katahang isip ng tao. Pero hindi po. Natutuwa si Lucifer pag pinaniniwalaan natin ganun siya. Kasi madali niya tayong madaya. Pero hindi po siya gano'n. Lucifer is an angel of light. Kaya nga, napakabilis niyang mag-tempt, manukso. Napakabilis niyang mandaya dahil siya ay, sabi nung pinag-aralan natin, perfect in beauty. Pag tinignan mo si Lucifer, pag siya ay nagpakita, he is perfect in beauty. Si Jesus Christ ba, perfect in beauty? Ayan, tinatawag natin yan ng Sunday. Ay, nung Friday. Ang bilis natin makalimot. Si Lucifer, full of wisdom. Si Lucifer, ay si Jesus Christ. Yan, Jesus Christ is wisdom himself. Siya ang bukal ng karunungan. Lucifer, puno lang siya ng karunungan, pinuno siya ng karunungan, yun ang pagka-create niya. But Jesus Christ is the wellspring, ang bukal ng karunungan, ang nagbibigay ng karunungan. Okay? So, hindi sila at par. Tandaan natin, si Lucifer, hindi natin siya dapat ina-underestimate dahil kung tayo lang, napakalayo ng diferensya natin kay Lucifer. Kung tayo lang. So, we must not underestimate Lucifer or the devil or Satan. Wag. Minsan parang iniisip natin, parang ini-ignore natin yung presensya ni Lucifer. That is underestimating him. Pagka tayo ay nag-i-ignore ng katotohanan na merong devil, na merong Lucifer, na parang walang ganon, walang kalaban ng Diyos, ina-underestimate natin siya sa ganong pagkakataon. So we must not underestimate Satan. And also, we must not overestimate him as well. So, hindi natin siya ina-underestimate, hindi rin natin siya ino-overestimate. Paano nangyayari yun kung nalalaman natin ang katotohanan patungkol sa kanya? Okay? Is, sabi doon, full of wisdom, blameless, nung nakaraan, nung hindi pa siya nagpopo, blameless in every way. He is perfect. He was perfect in beauty. Okay, yun siya. We will not underestimate him. Ganon din naman, kailangan hindi naman natin siya ino-overestimate na para bagang kapantay niya ang Diyos. Hindi rin naman, mga kapatid, siya ay isang nilalang lamang ng Diyos. Bagamat napakatalino, bagamat napakahusay, bagamat napakaganda, hindi siya lalamang o makakadikit man lamang sa kakayanan, kagandahan, karunungan, kagalingan, kapangyarihan ng Diyos. So, huwag natin din siyang ilalagay doon sa ganung pedestal. Okay? Nagagawa natin yon kapag naiintindihan natin ang katotohanan, ang Scripture. Nilulutang ng Panginoon kung sino si Satan. So, yun yung sagot doon sa number 6 question. Who is the author of sin? Lucifer.
Who is the enemy of God? Lucifer. Yun ang pangalan niya nung siya ay nasa langit pa, nung siya ay angel of light pa. Okay? Ngayon, ang tawag sa kanya is Satan the devil. Satan the devil. Now, pag-aaralan natin, what is God's reaction to sin? Ano ang naging reaksyon ng Diyos nung nakita ng Diyos ang kasalanan sa kaibuturan ng puso ni Lucifer? Pakinggan mabuti. Pinag-aaralan natin mga kapatid na ang katotohanan para maalis tayo sa kababawan ng ating pagkaunawa. Kasi ang pagkaunawa lamang natin nung tayo'y bata pa sa pananampalataya is nagsisimula dun sa nag-create ang Lord, dumating ang kaaway, sinira ng kaaway ang creation ng Lord, at ang Diyos ay nalungkot at gumawa ng paraan paano niya maibabalik ang kanyang creation. Ayun lang ang kababawan na alam natin. Doon lang tayo nagsimula. Pero sa pamamagitan ng pag-aaral natin at pagkalkal natin ng katotohanan according to the revealed truth by the Word of God, mga kapatid, nakikita natin ano ba ang motibo ng creation. Paano ba ano ba ang nagbunsod ng paglalalang ng ating Panginoon? At anong kinalaman nitong mga pinag-uusapan natin, mga kapatid? So, what is God's reaction to sin? Okay? Reaction ng Diyos nung makita sa kaibuturan ni Lucifer. And then, anong reaction din niya nung madaya na ni Lucifer ang unang mga taong nilalang ng Diyos. Namely, Adam, the first Adam. So anong reaksyon? Merong dalawang reaksyon na pag-aaralan natin. First is condemnation. Second is redemption. Kaya pag-aaralan natin ang nandyan ba? Yung dalawa na yun? With yan. Pag-aaralan natin paano in-execute ng ating Panginoon, ng ating Diyos ang righteousness or katuwiran or justice, and then paano niya in-execute ang mercy and grace, His mercy and grace. What is God's reaction to sin? Gagamitin natin ang mga talata sa aklat ng Roma. Our text tonight is from Romans chapter 5 verses 12 to 19. Babasahin muna natin. Romans chapter 5 verses 12 to 19. It says, ayan, pareho din. Babasahin natin Romans chapter 5 verses 12 to 19. So ini-encourage ko mga kapatid, pakinggan natin mabuti. Pag meron tayong hindi naiintindihan, sapagkat ito ay theology class, Bible study, pwede niyong itaas ang kamay niyo. Huwag po kayong mahihiya. Ang reason po, kaya natin pinag-aaralan ng banal na kasulatan ay para maunawaan po natin. Pag meron po tayong hindi naunawaan, pwede niyo pong itaas ang kamay niyo. Okay? Para po matalakay natin ano yung gumugulo sa ating isipan. Okay. Romans chapter 5 verses 12 to 19 says, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all men because all sinned. For before the law was given, sin was in the world, but sin is not taken into account when there is no law. Nevertheless, death reigned from the time of Adam
to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, just as did Adam, who was a pattern of the one to come. But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to many? Again, the gift of God is not like the result of the one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation. But the gift followed many trespasses and brought justification. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Consequently, just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Okay. Punta muna tayo dun sa definition ng terms na medyo na-highlight dito sa ating pinag-uusapan. Meron diyang pinag-uusapan sin and then trespass. Okay? Sin and then trespass. Yung sin, mga kapatid, na pag-aralan na natin, ano ibig sabihin ng sin? Ano ibig sabihin ng sin? Sa Tagalog, kasalanan. Okay? Ano ibig sabihin ng sin? Missing the mark. Ibig sabihin ng sin, ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Sa Diyos malinaw kung anong kanyang kalooban. Okay? Pag ang tao ay hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos, siya ay nagkakasala. Example, listen very carefully. Example, pag sinabi ng Diyos in a very clear command, sabi ng Lord, huwag niyong kalimutan ang mga pagtitipon, iyon ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Para magkakasundo tayo. Ang kalooban ng Diyos ay huwag kalimutan ang mga pagtitipon. Klaro ba yon? Klaro ba yon? Payag ba kayo na yun ay kalooban ng Diyos? Okay. Yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang mark. Kung baga alam niyo yung laro ng dart? Dart? May cherry doon. Merong pinaka-bullseye doon. Yun yung mark. Yun ang clear na dapat puntiryahin. Okay? Yun yung command na huwag kalimutan ang mga pagtitipon. So yun ang pupuntiryahin mo. Dapat sumunod ka para mapuntiryahin mo yung mark na yun, yung kalooban na yun. Okay? Anything less than the will of God, ang tawag doon ay sin. Okay? Pag sinabi ng Lord, huwag niyong kalimutan ang pagtitipon. At hindi ka pumunta, pero marami kang justification. Ano yung justification sa Tagalog? Marami kang katwiran. O marami kang mga excuses. Okay? Doon sa command na yon na hindi pasok sa kalooban ng Diyos, ang tawag doon, you have missed the mark. Hindi ka sumentro doon sa kanyang kalooban. Therefore, ikaw ay nagkakasala.
Kahit gaano man kaganda ang iyong katwiran, kung hindi siya pasok sa kalooban ng Diyos, ang tawag doon, kasalanan. Okay? Yun ang sin. Anong ibig sabihin ng transgression? Okay, ang sin, anumang anumang paglabag sa kalooban ng Diyos, ang tawag ay kasalanan or sin. Ano yung transgress? Ano pag-aralan natin? Or trespass? Ano ibig sabihin ng trespass or transgression? Okay, ang trespass or transgression, paulit-ulit natin itong pinag-aaralan. Ang trespass or transgression, mga kapatid, ay isang kasalanan. Kasalanan din siya. But, ang trespass ay paglabag sa isang utos. Okay? Pag merong utos na sinabi, kagaya ng 10 utos ng Diyos, malinaw na siyang pinalakay, yung 10 utos, pag lumabag ka doon, ang tawag doon ay trespass or transgression. Trespassing, pag parang sa isang property na nakabakod o naka-barbed wire, nagsulat siya ng rule doon, bawal pumasok dito. Pag pumasok ka doon sa property na yon, ang tawag sa iyo ay trespasser or trespassing. Nag-trespass ka. Merong utos, sinuway mo, nag-trespass ka. Yan ang tawag sa trespass or transgress. Kasalanan din siya, but this time, meron na kasing rule o batas na nakasulat, nilabag mo pa. Okay? Yung general na kasalanan is, kahit walang nakasulat na batas, kapag hindi mo nasunod ang kalooban ng Diyos, kahit walang batas na nakasulat, ang tawag doon kasalanan. Okay? Okay? Kaya dito pinag-aaralan natin, mga kapatid, nauna ang kasalanan bago dumating ang law. Okay? Makasalanan muna ang tao. Actually, mga kapatid, nagunaw muna ang unang mankind or inubos muna yung unang populasyon ng mankind, naubos muna sila bago pa man dumating ang law. Okay? Napag-aralan natin yun ng last Friday. Nauna yung time ni Noah bago dumating yung time ni Moses. Okay? Adam, Noah, sino sumunod? Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David, the prophets, Jesus. Okay. So, mga kapatid, makasalanan na ang tao, wala pang law. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos na lumalabag na ang sanlibutan, pero walang law na nagpapakita kung paano ang mga tao ay nagkakasala. And then dumating ang law. Sabi dito sa 13, for before the law was given, sin was in the world. Okay? Pero meron kasing isang utos eh. Although wala pa yung 10 Commandments, meron ng isang utos na nilabag ang sanlibutan sa representante natin, unang tao. Ano yung utos na yon? Ano yung utos na yon? Mga kapatid, na nilabag ng unang Adan, huwag mong kakainin. Yan. Okay. So, yan. So, yun ang ibig sabihin ng sin and transgression. Makasalanan ng tao kahit walang law dahil lumalabag sila sa kalooban ng Diyos. Nagtransgress ang tao o nagtrespass dahil meron ng batas na dapat sundin, hindi pa nila sinunod. Ang tawag doon, transgressor or trespassing. Okay. Now, pag-uusapan natin, mga kapatid, yung lagi ng
sa mga kabataan at sa mga usaping teolohiya, lagi itong pinagtatalunan patungkol sa sovereignty ng Lord at sa free will ng tao. Okay? Sovereignty ng Lord. Ano ba talagang nasusunod? Yung sovereignty ng Lord o yung free will ng tao? Bago natin pag-usapan yung sovereignty ng Lord, pag-usapan na muna natin yung free will ayon dito sa ating pinag-aaralan. Okay, ang tanong, mga kapatid, is man's free will absolute or determinate? Sa Tagalog, ang malayang kalooban ba ng tao sa pagpili ay absolute? Ibig sabihin, malaya or determinate? Nai-impluensya. Alin doon? Okay? Absolute ba ang free will or determinate? Yan. Ano sa dalawa? Pwede tayong sumagot. Absolute ba o determinate? O sa mga young people na nagbabasa-basa, huwag po tayo mag-alala. Nasa loob lang naman tayo ng truth and life. Hindi po absolute ba o determinate ang free will? Ngayon, para maintindihan natin mabuti, merong 3 yugto ang istorya ng sangkatauhan. Okay? Before the fall of man, ibig sabihin, hindi pa bumabagsak sa kasalanan. And then, nung bumagsak na sa kasalanan, under depravity, okay? Iyan yung pangalawang yugto. And then, yung pangatlong yugto, yung after salvation, nung maligtas na siya. O sa 3 yugto ng sangkatauhan, before the fall of man, hindi pa nagkakasala. And then, depravity state, o depraved state, o nung nagkasala at nahulog sa kasalanan ng tao. And then, nung nailigtas na siya ng Diyos. So, 3 yugto yun. Okay. Tatanungin natin muna, before the fall of man, absolute free will or not? Bago magkasala si Adan, meron ba siyang absolute free will or wala? Sige lang. Huwag niyo po ibulong. Medyo huwag po tayong mahiya. Okay lang po yun. Ano sa pag-aaral niyo or sa pakiramdam niyo na lang. Kung hindi pa pinag-aaralan, ano sa pakiramdam niyo? Bago bumagsak si Adan sa pagkakasala, anong meron siya na klase ng free will? Absolute or determinate? Ano ba that? Meron sinasabi si Badet. Absolute? Absolute? Si Marlo pala, absolute. Okay. Si Marlo, ang sabi niya, absolute. Okay? Before the fall of man, bago nahulog sa kasalanan si Adan, anong meron siya? Absolute or determinate? Absolute free will. Meron siyang absolute free will. Okay? Binigyan siya ng kalayaang mamili. Hindi yun impluensya ng anuman. Malaya siya. Bagamat, pakinggan mabuti, bagamat, inutusan siya ng Diyos na huwag mong kakainin, bagamat meron din isang bumulong sa kanya, pwede mo namang kainin. Pakinggan mabuti ha. Bagamat inutusan siya ng huwag mong kainin, at merong nagsabi sa kanya na isa na bumulong na, pwede mo naman niyang kainin. Hindi ka naman mamamatay. But the free will, yung nag-iisa na chance ng sangkatauhan na free will, which is absolute, ay ginamit niya papunta sa kamalian. Okay? Yun ang nag-iisang chance ng sangkatauhan na mamili absolutely kung anong pipiliin niya.
Diyos ba? O yung pandaraya ng kaaway? Ang pinili ng ating representante, itong pinag-aaralan natin, sin entered the world through one man. Sino siya? The first Adam. Ginamit niya ang nag-iisa natin sanang absolute free will sa pagpili ng kasalanan, ng mali. Okay, yun yung unang yugto. Tama si Marlo, absolute free will. Yun ang unang yugto. Doon sa ating depraved state, nahulog na sa kasalanan ng sangkatauhan, makasalanan ng lahat, under the influence of the enemy, anong free will ang meron tayo? Absolute or determinate? Sige tita. Determinate. Bakit determinate ang free will natin? Sa panahon ng depravity, nung hindi pa tayo naliligtas ng Panginoon. Bakit determinate? Ano iba ibig sabihin ng determinate? Ang determinate, ang meaning niya is having defined limits. Limitado na. Fixed by a specific rules. Ibig sabihin ng determinate, enslaved ka. Alipin ka. Okay? Hindi talaga free, kundi alipin. Influence ng kung anumang kapangyarihan ang iyong pagdidesisyon. Bakit sa ating depraved state, ang ating will ay determinate? Because we are enslaved. Alipin tayo nino? Ni Satan. Di ba? Pinag-aaral natin, slave of darkness sa panahon ng ating depravity. Okay? Kaya wala tayong absolute free will sa panahon ng depravity. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, pag-aaralan natin later on, nasa chapter 5 tayo ng Romans. Pagdating ng chapter 6, papaliwanag ni Apostol Pablo, ano bang nangyayari sa akin? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Diba, makikita mo yung pagtatalo ng isipan ni Apostol Pablo. Gusto kong sumunod, pero bakit nagagawa ko ito? Because you are enslaved. Sa panahon ng depravity, ibig sabihin, wala kang free will. Kaya naman, ang ating teolohiya, listen very carefully, kasi may mga makakasagupa kayo, kailangan maintindihan nyo, may makakasagupa kayo patungkol sa teolohiya ng free will at sovereignty. Okay? Sa ating depraved state, hindi tayo makapag-dedesisyon ng papunta sa Diyos. Yun ang sinabi ng katotohanan. Walang humahanap sa akin. Wala kahit isa. Walang interesado sa akin. Wala kahit isa. Lahat nga sila ay all we like sheep. We have gone astray. Each of us, we turn on our own separate ways. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Bakit? Enslaved tayo saan? Sa kamandag ng kasalanan. Dahil sa kasalanang sa disobedience ni Adan. Napunta na tayo sa dominion ni Satan. So, sa depraved state, wala tayong absolute free will. Determinate ang ating will. Now, absolute ka nung hindi pa nagkakasala, determinate ka, enslaved by sin, sa depraved state, sa pangalawang yugto. Sa pangatlong yugto, niligtas ka ng Diyos. Naligtas ka na ng Diyos, na-redeem ka niya. Ang tanong, listen very carefully, anong will ang meron ka? Absolute or determinate? Nung niligtas ka na ng Panginoon. Ano? Anong will meron ka? Absolute or determinate?
Sabi ni Marlo, determinate ang will mo sa panahon ng salvation. Tama, mali? Tama. Bakit? Sabi ng pinag-aaralan natin, pagkatapos kang hanguin sa pagkaalipin sa kasalanan, saan ka dinala? Sa pagkaalipin saan? Righteousness. Enslaved ka pa rin. Nasa slavery ka pero hindi na sa masama. Slave ka na ng mabuti. Anong meron ka, kaya ka nakakasunod? Anong binigay sa'yo ng Lord? Holy Spirit. Hindi ka nakakasunod mag-isa. Hindi ka nagdidesisyon sa mabuti na mag-isa. Sino nag-i-influensya sa'yo? Holy Spirit. Kaya determinate din ang will mo nung panahong na-redeem ka na, niligtas ka na ng Diyos. Kailan ka lang nagkaroon ng absolute na sinayang? Sa panahon lang ni Adan at hindi na mangyayari. Okay? Muli. Okay? Makakauwi tayo sa langit, hindi dahil sa free will mo, kundi dahil sa inayos ka ng Diyos. Sinamahan ka ng Diyos, namuhay sa iyong banal na espiritu, at ini-impluensyahan kang hindi magkasala. Okay? So pag may nakausap kayo patungkol doon, hatiin nyo yung stages. Sa panahon ni Adan, absolute. Nung bumagsak na, determinate. Nung niligtas ka na, determinate. Pero magkakaiba ng sitwasyon. Nung nasa depravity ka, determinate dahil influence ka ng evil. Nung nasa salvation ka na, determinate dahil influence ka ng righteousness. Enslaved ka ng righteousness. So, okay. So, yun ang ating pong theology patungkol sa free will at sa soberenya ng Panginoon. Hindi pa natin pala tinatalakay yung soberenya. Okay, so, yun yung pointer number 1. Absolute free will used by the first Adam to trespass. And then, afterwards, nandun na tayo sa determinate will. Pointers number 2. Number 3 pala. The law was given to have an accounting of sin and make it a transgression or trespass. But law was not given to remedy sin. Tandaan natin. Sabi dito kasi sa verse 13, sabi dito, for the law was given, for before the law was given, sin was in the world. But sin is not taken into account when there is no law. O hindi nabibilang ang kasalanan kung wala namang batas na nakatindig. Okay? Hindi nabibilang ang kasalanan kung wala namang batas na nakatindig. Eh bakit kinondem ng Panginoon ang tao kung gano'n naman pala? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, tayo. Nagkakasala tayo, pero hindi natin nabibilang na mamalas ang dami ng ating kasalanan kasi wala namang nakatindig na rules o command patungkol dito. Pero makasalanan na tayo. Okay? Ginagawa na natin yung paglabag sa Diyos kahit walang rules, kahit walang 10 commandments. Kaya nga winakasan ng Diyos yung naunang populasyon ng earth. Kaya nga ginunaw sila dahil makasalanan na sila. Okay? Hindi natin nabibilang. Pero ang Lord, bilang na bilang niya kung ayaw mo ginagawa natin kasalanan. Okay? Ngayon lang natin nakita na lubusan pala akong makasalanan nung dumating na yung 10 utos. Kasi nakita natin na yung pagkakaroon pala ng maraming asawa o pagsiping pala sa hindi mo asawa ay kasalanan. Kasi nandun sa rule, huwag kang mangangalunya. Nakita rin natin sa rule number 4 na dapat pala ay hindi tayo tumitigil sa pagdalo o
or sa pagpunta sa pagsamba. Ano yung rule number 4? Remember the Sabbath and keep it holy. Dahil meron ng batas na nakalagay dyan, nabibilang na natin. Ilang beses ba tayo hindi sumama o hindi dumalo sa corporate na pagsamba sa Panginoon? Okay? Ilang beses ba? Kasi meron ng rule na nandoon. So the law was given to have an accounting of sin and make it a transgression or trespass. Dati, sin. Nung meron ng law, trespass or transgression. But law was not given to remedy sin. Okay, meron din kasing theology, mga kapatid, na hina-highlight o pinipidestal ang law na para bang ang pagsunod sa law ay makapagliligtas sa sangkatauhan. Meron din ganyang mga theology. Hindi nga. Dahil hindi nga talaga makakasunod ang tao. Bakit hindi siya makakasunod, mga kapatid? Nung dumating ang law sa panahon ni Moses, bakit hindi makakasunod ang mga tao sa panahon na yun? Bakit? Pinakita natin 3 yugto na yon. Bakit hindi nakakasunod ang tao? Because, what? Alipin ng kasalanan. Hindi magdidesisyon ng tao na sumunod sa law. Bakit? Determinate ang will ng tao sa depravity. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Sinabi yun sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fell short of the glory of God. Sapagkat doon sa yugto ng ating depravity, nung hindi pa dumarating ang grace, sa yugto ng ating depravity, hindi tayo magdidesisyon ng pagsunod sa Diyos. Bakit? Determinate ang will natin. Determinate na laging sasalangsang sa Diyos. Bakit? Because alipin tayo ng evil. We are under the dominion of Satan. Yun ang kalagayan natin. So ang law, binigay ng Diyos para ipakita lang na makasalanan ka at hindi mo kayang sumunod sa Diyos. Kaya never na mangyayari na yung law ay magiging daan para maligtas ang tao. No. Ipapakita lang ng law na ikaw ay makasalanan at karapat-dapat kang parusahan ng Diyos. Dahil namalas mo na ikaw ay makasalanan. Pinakita na ng law na ikaw ay makasalanan. Yun yung the law was not given to remedy sin, but the law was given para i-highlight, ipakita ang iyong pagiging makasalanan. It is like a mirror. Okay? Ang salamin, mga kapatid, pag tumingin ka sa salamin, at ikaw ay madungis, madumi, okay? Nakita mo yung mukha mo madungis, magagamit mo ba yung salamin para hugasan mo ang karumihan mo? Dudurugin mo ba yung salamin para i-ganon mo sa mukha mo? Hindi. Yun ang law. Pinakita ng law na parang isang salamin na ikaw ay makasalanan. Pero hindi mo magagamit ang law para masolusyonan ang kasalanan mo. Bakit? Kasi nga, hindi ka makakasunod sa law. Sasabihin lang nito na makasalanan ka. Sasabihin lang ng salamin na, aba, meron pala akong dungis. Yun lang ang ginagawa ng salamin sa iyo. Pero para mahugasan yung dungis mo, anong gagawin mo? Pupunta ka sa tubig, the washing of the grace of God. Yun ang solusyon mo. Pupunta ka sa tubig, sa purity ng grasya ng Diyos, ng salvation ng Panginoon. Yun ang panghuhugas mo. Hindi mo panghuhugas ang salamin. Pupunta ka doon sa tubig na maghuhugas sa iyo. The washing of rebirth. Okay, so, and then,
pointer, number 3. Verse 14. Sabi ng verse 14, nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command. Okay. Sabi doon, from the time of Adam, up to the time of, down to the time of Moses, Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Moses. Okay? So maraming nagdaan na henerasyon. Sabi dito, pinag-aaralan natin, mula sa panahon ni Adan, papunta sa panahon ni Moses, bakit yun lang ang panahon na binanggit? Adam and Moses. Ano bang meron doon? Ano ba yung gap doon? Kasi sa panahon ni Adan, nagkasala ang tao at lumaganap ang kasalanan. Okay? Pero walang law. Walang 10 utos. Sabi doon, mula sa panahon ni Adan, papunta sa panahon ni Moses, sa panahon na ibinigay na yung 10 utos ng Diyos. Ang tao ay nagkakasala, sabi dito, to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command. Namamatay ang tao, mga tao, kahit na hindi sila nagkakasala sa pamamagitan ng breaking? Paglabag ng anumang kautusan. Namamatay sila kahit walang nilalabag na kautusan. Bakit? Wala pa nga kasi yung 10 utos. Okay? Pero bakit sila namamatay? Bakit? Kasi nga, nagkasala yung una nating Adan. Sumuway yung unang Adan. At ang pagsuway niya ay nakadamay o nagbigay ng kamatayan sa lahat ng kanyang magiging inapo, magiging lahi. Okay? Kasi pag-aaralan natin mamaya, ano ang nagawa ng pagsuway ng unang Adan at ano ang nagawa ng pagsunod na ikalawang Adan. Okay, so namamatay ang tao kahit na wala pang law. Dahil ang tao ay makasalanan sa paningin ng Diyos. Ang ginagawa nila ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi porke walang sinasabi doon na hindi porke walang law na nakatindig na nagsasabing love the Lord your God with all your heart. Mahalin mo ang iyong Diyos. Thou shalt have no other God beside me. Huwag kang magkaroon ng anumang Diyos maliban sa akin. Kahit na walang rule na nakalatag patungkol doon, sa paningin ng Diyos, ang tao ay sumasamba sa ibang Diyos. Sumusunod sa ibang Diyos. Kay Satan, kay Lucifer. At hindi siya ang sinusunod. So, it is tantamount to missing the mark, o yung missing righteousness and holiness. Kaya namamatay ang tao. Okay? Death came to everyone, even over those who did not sin by breaking a command. Simply because there's no command. Simply because there is no law to be broken yet, but they are still sinning. They are still missing the mark. And then, lastly, number 4, pointer number 4. Death, through disobedience of the first Adam, and life through the obedience of the second Adam. So, basahin natin. Sabi dito, sa verse 19. Verse 19. Pakita natin verse 19. Sabi diyan, for just as through the disobedience of the one man, sino yung one man na pinag-uusapan dito? The first Adam. Okay? Just as through the disobedience of the one man, the first Adam, many were made sinners. So also, through the obedience of the one man, the many
will be made righteous. Okay. Tingnan niyo mabuti. Ang kamatayan, kasalanan at kamatayan, ang buhay at ang righteousness, mga kapatid, ay idinulot o naging resulta lamang ng desisyon ng dalawang tao. Okay? Pakinggan mabuti para hindi tayo mawala. Para wala kang may pagmalaki sa sarili mo. Okay? Anong ginawa ng unang Adan? Nagdesisyon siya. Anong desisyon niya? To disobey. Huwag sundin ang Diyos. Yun ang desisyon ng naunang Adan. Sa desisyon na yon, anong resulta sa sangkatauhan? Anong resulta? Through the disobedience of the one man, anong resulta? The many were made sinners. Bakit tayo naging makasalanan, mga kapatid? Paano tayo naging makasalanan, mga kapatid? Dahil sa disobedience ng naunang Adan. Makasalanan tayo, hindi dahil tayo'y nagkakasala, kundi sumuway ang unang Adan. At ang resulta nun, lahat tayo ay makasalanan. Okay? Hindi yata patas. Yun ang magiging magiging kaisipan natin. Sandali. Hindi yata patas. Isa lang nagkasala. Damay lahat. Tingnan naman natin ang pangalawa. Pakinggan mabuti para ma-appreciate natin yung grasyang tinanggap mo. Sa kasalanan ng unang Adan, damay ang marami. Sabi, the many were made sinners. Parang hindi patas. Tingnan naman natin yung righteousness. Paano nakarating sa atin ang righteousness, mga kapatid? At yung buhay. Paano nakarating sa atin? Nagdesisyon ba tayo? Sumunod ba tayo? Paano nakarating sa atin? Through the obedience of the one man. Sino siya? Anong resulta ng obedience ng pangalawang Adan? Many were made righteous. O naging righteous tayo. Noong una, naging makasalanan tayo at namamatay tayo dahil sa disobedience ng isang tao. The first Adam. Now, naging righteous tayo o matuwid tayo at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng desisyon at pagsunod ng ilang tao. The second Adam, sino siya? Jesus Christ. Huwag pong ipagmalaki na nakarating ka ng langit dahil nagdesisyon ka. Kaninong desisyon yon? Kaninong pagsunod yon? Kay Jesus Christ. Naligtas ka dahil sa desisyon at sa pagsunod ni Jesus Christ. Okay? Huwag mo nang sabihin, unfair yata. Nagkasala si the first Adam. Tuloy, makasalanan ako at namamatay ako. Huwag mo nang tukuyin yun. Bakit? Sinilusyonan ng Diyos. Hindi rin ikaw ang may kinalaman sa pagpunta mo ng langit, sa righteousness o katuwirang meron ka. At sa buhay na nai-enjoy mo, hindi rin ikaw may kinalaman. Yun lang ay resulta ng pagsunod ng pangalawang Adan, Jesus Christ. Death, through the disobedience of the first Adam, but life through the obedience of the second Adam, Jesus Christ. Okay. Ngunit, pag-aaralan natin itong isa. Yung verse 17. Tingnan natin mabuti. Verse 17. Lidel, verse 17. Yan. Dito tayo magtatapos sa verse 17. Sabi diyan,
For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Okay, ito yung lagi nating pinag-uusapan. Mga kapatid, kung ikaw ay tunay na nabigyan ng ikaw ay tunay na beneficiary. Ano sa Tagalog yung beneficiary? Tagapagmana. Kung ikaw ay talagang nakakuha o nabigyan ng grasya o beneficiary ka ng kagandahang loob ng Diyos, ano daw ang mangyayari sa buhay mo? Sabi diyan, you will reign in life. Ano ibig sabihin ng reign sa Tagalog? Ano yung reign sa Tagalog? Kinakanta na, reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our minds. Reign, tama ba? Reign yung word. Ano ibig sabihin ng reign? Naghahari. Ano ibig sabihin ng naghahari? Kapag hari ka, anong nangyayari? Ikaw ang nasusunod. Hindi ka natatalo. Okay? Kapag nandun ka sa third na yugto, pangatlong yugto ng iyong buhay, wala ka na sa slavery of sin, nandun ka na sa slavery of righteousness. Kapag naging beneficiary ka ng grasya ng Panginoon, tinanggap mo ang abundant provision of grace and of the gift of righteousness, kapatid, may resulta sa buhay mo. At ano yon? You will reign in life. Maghahari ka. Ibig sabihin, hindi ka matatalo ng ano? Hindi ka matatalo ng ano? Kalaban. Ay, hindi na tayo kukuha ng iba pang ano. Kasi malinaw naman righteousness versus evil. Pag naghahari ka, kapatid, hindi ka natatalo ng kalaban. Dahil yun ang mangyayari sa iyo as a beneficiary of the abundant provision of grace and of the gift of righteousness. Kapatid, yun ka. Kailangan mong matutunan yung katotohanan na yun. Kung tunay kang beneficiary ng abundant provision of grace and of the gift of righteousness at namumuhay sa iyo ang banal na Espiritu, naghahari ka. Hindi ikaw ang inuutosan ng dyablo, ikaw ang nag-uutos sa kanya. Kapag tinutokso ka, kagaya ni Jesus Christ, nung He was tempted in the wilderness. Kapag lumapit sa kanya ang kalaban at nagsuggest, anong gagawin ni Jesus Christ? Dahil siya ang hari, sasawatahin niya. Hindi! Nasusulat. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Talsik na naman si Satan. Mag-iisip na, paano kaya madadayat? Pupunta na naman, nakikita mo ba yan? Lahat ng yan, bibigay ko sa iyo. Sambahin mo lamang ako. Nasusulat. Sabi ni Jesus Christ, dahil siyang hari, siyang iiral.
ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at wala nang iba. Talsik na naman si Satan. Nag-iisip na naman siya, ano kaya madadaya si AJ? Ano kayang gagawin ko kay AJ? Yan, you will reign in light. Ibig sabihin, ikaw ang magsasabi kay Satan, away from me. Resist the devil and he will flee from you. Hindi ikaw ang uutusan, ikaw ang mag-uutos. Mangyayari lang yan mga kapatid kung hindi ka tinatamad sa salita ng Diyos. Do not underestimate Satan, and you also must not overestimate him. Hindi mo siya ma-underestimate, hindi mo siya ma-overestimate kung meron kang o kargado ka ng salita ng Diyos. Okay? Isa yon sa armor of God. Okay? Isa yon. Ano yon? Sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun lang ang pwede mong ipangpatay sa dyablo. Kapag suot mo yung mga balute at wala kang sword, ano lang ang gagawin mo? Depensa ka lang ng depensa. Tadyak-tadyakan ka. Hindi ka nga tinatamaan. Meron kang mga balute. Pero tadyak siya ng tadyak sa'yo. Tadyak siya ng tadyak. Hampas siya ng hampas. Pero kung meron kang sword of the Spirit, which is the Word of God, kaya mong patayin ang kalaban mo. Kaya mo siyang wakasan. You can resist the devil and he will flee from you. Okay. May katanungan mga kapatid? Bago tayo pumunta sa life's question. May katanungan, malinaw na po ba yung free will? Hatiin nyo sa tatlong yugto. Hatiin natin sa tatlong yugto para maintindihan ang will ng tao. Kung free ba siya o determinate. Sa panahon ng hindi pa nagpopulang tao, absolute yun. Ay naiwala na niya yun. Sa panahon ng kanyang depravity, determinate. Pero sa evil, influenced by the enemy. Sa panahon ng salvation, determinate pero sa influence ng righteousness. Okay? Okay. So, kung wala ng question, ito ang question para sa ating lahat. Life's question. Badetsky. Ito yung pag-uusapan natin. Yan. Sa ating groupings.